nagsimula na akong talakayin yung katotohanan na ang mag-inang Loren Legarda at Leandro Leviste ngayon ang ikukulong ng bangag. Di ba sinasabi ko naman sa inyo, talaga undeclared martial law na ito. Ang martial law, kaya dinideklara para kapag ikaw ay inaresto, suspendido ang privilege of the writ of habeas corpus, pwede ka makulong miski walang legal na basihan. Ang ginagawa naman ng mga bangag, nagsasampa ng mga non-bailable kaso miski walang katuturan. Ang sa akin, non-bailable human trafficking. Ni walang kahit sinong nagreklamo na ako ay recruit sila para pagsamantalahan ang kanilang labor, which is the element of human trafficking. And yet, kita nyo, meron ako non-bailable na kaso. Si Senator Marcoleta, mantakin ninyo, donasyon sa eleksyon, sinabi, plunder daw, kalokohan. At ngayon naman, itong sa mag-inang Leviste, Legarda Leviste, ang sinasabi nila, yung kanilang 10 billion na proyekto na solar na hindi natutuloy pa ay plunder. Paano magiging plunder yan? Una-una, walang kahit anong pondo ng gobyerno. Kasi yung dapat ipatayo na solar, yan naman po talaga ay pribado. Number two, pribadong kumpanya po yan. Walang kahit anong gobyernong perang involved. So doon pa lang, hindi na talaga plunder yan. Pero anong gagawin ng ombudsman? Tutuluyan na tutuluyan sila kasi nga si Leandro Leviste napakaingay. Sa totoo lang, nakakaawa itong si Senator Loren Legarda kasi bihasa yan sa politika at siguro alam niya talaga na wow, kapag talagang napakaingay ni Leandro kasi ingay ni Harry Roque, talagang pupuruhan ng anak niya. Pero anong gagawin ng ina? Kapag ang anak ang pupuruhan, natural, ang ina papalag, pwede bang manahimik ang ina? Kahit veteranong-veterano ng politiko, hindi yan tatahimik. Siyempre, kahit anong linalang dito sa mundong ito, kapag anak na ang pinupuruhan, tako, ang nanay, mag-ingat kayo at talagang gaganyanin kayo at talagang poprotektahan ng anak. Kaya naman ako, hats off to Senator Loren. Pero wag kayong magkakamali sa mulat mula, naniniwala ako sa pagkabayani at pagmamahal sa bayan ni Loren Legarda. Okay? Mula pa nung siya ay isang batikang mamamahayag hanggang ngayon na talagang since 1998 siya ng senador. Alam niyo bang natalo na niya si Tanyada, the old man Tanyada as the longest serving senator. Siya na ngayon ang longest serving senator. Ang hindi lang niya natalo si Jovi Salonga kasi si Jovi Salonga has the record of the most number of being number 1 sa eleksyon. Pero si Loren comes number 2 as having the most number, the number 1 siya na top-notcher na senador. I think she would have been a very good vice president kung siya ay hinalal ng taong bayan. Kasi as vice president, who knows, no? Kung siya ay nanalong vice president, she would have been a wonderful foreign affairs secretary or a national defense secretary or a social welfare secretary. And who knows, she could be today's president. Hindi na sana si Bangag. Pero wala tayong magagawa, ganyan talagang kasaysayan. Siguro, ginusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng leksyon kay Bangag dahil 2 beses na natin pinukpok sa ulo natin ang mga Marcos at hindi pa tayo nadadala. Pero siguro naman wala nang pangatlo, no? Sos Mariose, pag kayo nagpangatlo na, ewan ko na magbigti na tayong lahat ng mga Pilipino, no? Pero yan po ang katotohanan. Diba? Sinabi ko sa iyo, isa-isahin natin. Sino ba? Una-una, si Pastor Apollo Kibuloy. Bakit naman tibinuruan si Apollo Kibuloy? Kasi isa sa talaga sa pinakamalakas na supporter ni Tatay Digong. Sa totoo lang, between Iglesia ni Cristo at saka si Pastor Kibuloy, mas nauna pa talaga mas nauna pa talaga si Pastor Kibuloy na talagang kaalyado ni Tatay Digong, no? Sinong pangalawa? Ako na. Kasi ingay-ingay ko. Bakit naman ako mananahimik? Karapatan ko magsalita. Di ba? Yan ay hindi lang karapatan na binigay ng batas, hindi lang yan karapatan na saling ng batas, yan ay karapatan na binigay ng Panginoon. Kaya nga tayo binigay ng utak at ng kakayahan na magkaroon ng communication dahil yan ang gusto mangyari ng Panginoon. At lahat tayo ginuhit sa imahe ng Panginoon, kaya lahat tayo may karapatan na hindi po pwedeng ipagkait ng mga bangag. Okay? So anyway, pagkatapos ko, sinong sumunod? Well, ang sumunod na ay si Tatay Digong, pinakidnap. Alam nyo, naalala ko pa yung mga nagpapaalam ako kay Tatay Digong, naalis na ako. Sabi niya, well, mag-ingat ka at talaga namang I will pray for you at sandali lang yan. Yan ang sabi sa akin ni Tatay Digong. Sandali lang yan, babalik ka. Actually, ang sabi niya sa akin, babalik ka by September 21.
Umalis ako ng September 4. Ayun, dumating ang 21, walang nangyari. And 2 years later, narito pa rin ako in exile. Pagkatapos si Tatay Digong, sino na kinulong? Si Bato de la Rosa. Oh, nagtatago ngayon si Bato de la Rosa, no? At pagkatapos niyan, syempre, ayan na si Jinggoy, ayan na si Marcoleta, ayan na si Mike Defensor. At wag natin kalimutan, saksakan ng kaso sinampan nila laban dun sa Marine 18s, mga cyber libel. Kasong libel laban kay Maharlika, kaso na libel laban kay Burgis, di ba? Pati si Burgis, meron na rin cyber libel, no? Ang magtataka kayo, yung mga di umano tumututol kay Bangag, pero hanggang ngayon, hindi kinakasuhan. Yan sa tingin ko ang mga kaduda-duda kung bakit. Pero uubusin po talaga ang hanay ng mga kritiko ng Marcos administration. Kaya nga sinasabi ko, undeclared martial law. Kasi ang suma total, parehong epekto ng non-bailable case. Wala kang karapatan magkaroon ng kalayaan hanggang mapatunayan mo na hindi malakas ang ebidensya. At ganong katagal yung prosesong yan? Matagal. Mag-iisang buwan na si Senator Marcoleta. O, kakahain pa lang ng motion for bail ni Mike Defensor. Well, yung Rebilla, nabigyan ng bail. Di naman ako nagtataka kay Rebilla nabigyan ng bail, no? Eh, yung angka niya sa Kongreso, tatlo-tatlo yung Rebilla sa Kongreso, lahat sila pumirma ng impeachment. So natural, mapagbibigyan naman yan, no? Dahil kahit papano, nagtataka nga ako bakit nila pinadala. Siguro sinampulan talaga si Rebilla para sabihin na meron sila kaalyado na pinakulong din for corruption para hindi magmukhang moro-moro. Pero ngayong nakapiyansa na siya, di ba? Suspiciously, parang moro-moro yan. Kasi bakit si Rebilla lang? Pag hindi na bigyan ng bail itong si Jinggoy, mag-iisip talaga tayo, teka. Dapat ba ikaw ay pumirma ng impeachment para magkaroon ng piyansa at magkaroon ng kalayaan? Pero pinakulong pa rin siya. Kaya kung ako, Senator Rebilla, hindi tayo masyado magkakilala, nagbabatian tayo, mas malapit ako sa iyong misis at sa iyong anak na si Congressman Jolo, pero pag-isipan mo, bakit ikaw ang pinili na sampulan? Pag ikaw ba naman ay nakipagsanib puwersa pa sa mga bangag pagdating dito sa 2028 elections, ewan ko na. Bakit ka magtitiwala dyan? Kinakailangan manindigan ka na at kinakailangan kunin mo na ang probinsya ng Cavite para sa Rebilla dahil sa tingin ko panahon na ng mga Rebilla dyan sa Cavite. So mga kaibigan, ang mensahe ko, kami naman, let's face it, kanya-kanya desisyon yan kung magpapahuli o hindi. Ako sa totoo lang, medyo guilty ako ngayon. Na ako'y nagpupunta dito sa Schönbrunn Zoo, nagpupunta ako sa mga concerts dito sa Vienna, nagbabike-bike ako, samantalang si Rodante Marcoleta at si Michael Defensor nakakulong. Pero siguro kanya-kanya rin desisyon yan. Kasi si Bato, gaya ko, ayaw rin magpahuli. Ako po hindi nagpapahuli kahit dahil po wala po akong kahit anong kasalanang ginawa. Wala ngang nagrereklamo sa akin na recruit ko sila as para sa human trafficking. Bakit nila ako kakasuhan? Hello! Wala man lang complainant na ako yung nag-recruit sa kanila tapos ngayon non-bailable. Di ba? Kung ang mga piskal ay matino at yung Padulyo na yan, I'm so disappointed in him na nagpapagamit siya, no? Na dapat talaga panindigan niya. Isa ako doon nagsulong doon sa batas para sa National Prosecution Law para maging mas independyente. Para nga hindi ma-impluwensya ng politika. Pero mukhang hindi nangyayari po yan. Nakakalungkot dahil siyempre kasama ko naman sa pagliliti sa mga ampatuan. Yan si Padulyo at yung buong team na nagsampa ng kaso laban sa akin. Nakita niyo kung gano'ng kasakit yun? Abogado naman ako for 36 years. At alam ko naman talaga kung may ebidensya. Wala talagang ebidensya. Hindi bali na ako yung nasasakdal. Kahit ibang tao na nasa posisyon ko, sasabihin ko walang ebidensya. Kaya ako, ayaw ko magpakulong. Kasi wala akong ginawang masama. Pero kapag dumami pang mga magpapakulong, kung ikukulong nila si Leandro at saka si Loren, kung ikukulong nila si Vice President, uuwi na po ako magpapakulong. At makikiisa doon sa mga bagong bayani na tinanggap ang pagkakakulong bilang kabayaran ng paninindigan para sa bayan. Abangan niyo po yan. Nagbigay na po ako ng deadline sa akin sarili kung kailan ko gagawin yan at tutuparin ko po yan. Uuwi ako
Dahil sa tingin ko, ngayong ang mga kababayan natin ay tinatanggap ang pagkakakulong, tinatanggap ang pagiging prisoners of conscience, panahon na para makibaka at makiisa sa kanila. Maraming salamat po sa inyong patuloy na tiwala at sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating Spokes Hour. Kung wala po kayo, siguro hindi lang po ako mawawala ng lakas ng loob para makibaka sa bayan. Yung iba pa po ngayon, Rodante Valculeta, Apollo Kibuloy, Michael Defensor, at yung mga brave Marines 80 na lahat po ngayon ay nasasakdal sa cyber libel, mawawala na rin ang lakas ng loob. Salamat po at Pilipinas, laban lang! Dahil namin sinasabi, I love you Philippines, only country that I have, the only country that I love. God bless.